Mayong buntag, mayong tuming hapon ug mayong gabi. So, nanito, rin nga, lahin na po ng venue, no? Natakaroon din dari sa Damelag Eda, nga, kuha ni sila, no? Kanang, tsada kay ilahang kuhan, ilahang, venue, tsada kay nilang taon. Aesthetic kayo. Especially, bito kay, kanang ito ang, mag-blur ang background, tsada kay siya kay, tapos puti, So, mata siya, no, karon kay, kanang igo siya pagka human sa Shabbat. Ang oras na to karon kay 5:14. And among guest dari, don't know if need po ba ni si Elder kanang introduction, pero atong i-welcome si Elder Eugene Herong, no, sa pag-guest or pag-accept sa among invitation as guest. Masulti ko. So, okay, daghang salamat. Really, I'm glad for the invitation. For me to be part of your podcast live stream. So it is also my pleasure to share out my points, my ideas to the public. So salamat kayo sa invitasyon kay Maki, kang Ben, kang Dan, o kang Nachar. Okay? So I hope this will not be the last time. There will be the last nahigayon ng inyo kong imbitaron. Gusto ko pero may imbitaron ko. Anyway. So thank you so much. Salamat kayo sa invitation. It would be my pleasure again to say that for the invitation. Salamat. Thank you kayo. Thank you kayo Elder Budno sa pag-welcome sa mga. So karon mura og dinato ni siya dugayon no Brother Ben kay natay mga pipila kani nga pangisgutan nga mga topics pod nga ano ba dyan? Nga... Usagid po ni kaniya mong ipang-provide, Elder. Usagid po ni sa mo apong mga gina-face, ginapangitaan, ginamog answer. Ang uba, kuha na may, naka-answer na may sa... Nakita may ginagmay answer, pero hoping nga madungagan pa ni mo. Pero before may mag-on, Elder ba? Before may mag-provide yun sa among mga... Topics. Curiosities na mo. Kanang... Nami question nga, kuhan. Giunsa ni mo pagka-meet si Yeshua? Okay. So, that's a quite historical question. Kaya ito muna po magina. Anyway, the moment or the example in my life, example sa akong kinabuhi nga nung kanusa ko na ila si Rabbi Yeshua, of course, the Father Yahweh. Yun sa pag-reveal niya sa ako, sa akong kinabuhi, then it become a turning point for me. It made me believe nga si Abayawi gid ang atong true Elohim. Okay, let me cite my personal life experience about this. At the time of my early marriage, katong bago pa ko naminyo, I was then about 23, 24 years old. Then being a new couple, say lisod gyud ang among kinabuhi. It was really very hard moment for me together with my wife, coping the necessity or the necessary needs for because at that time I already have my two children, si Pau Pau and Gege. So lisod gyud akong kinabuhi, especially that I don't have any work yet. Okay, I just graduated from college and have nanakoy bata, then so medyo lisod yun. I don't have any savings. I don't have any house. I don't have any transportations to use. So medyo lisod yun akong kinabuhi. So ang among gihimo ni Mrs. was, ang among pagpuyo is, I stayed in my in-laws. Then few days after, muadto na sa kong ginikanan because just a matter of 1 kilometer distance from my parents. So baklayon lang namo. At that time, ang transportation bro ato lisod. So baklay-baklay lang mi carrying my two kids. So niabot gid siya kung punto nga like I felt distress. I felt kanang anxiety sa ako nga lisod man din kinabuhi, lisod man din. So ang akong gihimo is one time ang financial requirements nako lisod gid because I don't have a stable work. So I only stayed to my in-laws and my parents.
So my first financial requirements to finance my 2 children was really ang mga ugangan lang nako nga akong ginikanan. So medyo lisod to the point nga I heard a comment, a sarcastic comment from my mother, from my mother. I heard a sarcastic moment nga sabi ni siya pa nag-ingon siya nga naunsa naman ni si Eugene, naunsa naman niya nabuisit naman niya iyang kinabuhi, nga na iyang istorya. But at that time I was already a believer of Yahshua and Abayawe. So I did not take it seriously katong iyang comment nga maka samot na nun ako o distress disappointed. I see mahimo kong hopeless, aimless tungod sa sarcastic moments akong comments akong mama. What I did, I prayed, nagampo ko. Kaya that time believer naman ko. And I asked guidance and seek directions from Abayawe. I talked to my wife after the prayer. I talked to my wife and I said, makaya ta ni Ma. I can do it. So, to make the story short, Abayawe's favor was with me. I was given a stable job. First in a small company, then after a few years, I transferred to Del Monte, which the Del Monte company provides me a good salary, and I was able to provide the good welfare to akong mga anak. So kung nagpadala pa lang ko atong sa sarcastic moments akong inahan, I would not be able to stand for this status of mine right now. So picky gyud to. Kay kung imo tong sabton, mura magagi tonglo sa imong ginikanan ba. So I did not mind it. I take it positively. So the point is, in everything nga moabot sa imong kinabuhi, nga moabot sa imong nga murag lain paminahon, take it positively. So think positive. Ayaw i-negative. Because I know, if you trust Yahweh, if you give Him the full trust, believe in Him that He is there at the back, at your back, giving as your ally or as your protector and as your provider, and believe it that you will receive, then you can get it. So, kaya ang akong nakita, so I was then able to, munang karon, I was able then to, mga previous years when I was still with Del Monte, so ako nakita nga, was able to provide my children the right educations, the right necessities that they need. So, basta nga itong, when I started talking and trusting, believing myself to Abayawe, he will provide me. At the end, he provided me everything. So dakong ako ang pasalamat. And I would like to end my answer to those questions in the scriptures, saying Proverbs 3:7, nag-ingon, never let yourself think that you are wiser than you are. Simply obey Yahweh and refuse to do wrong. So ayaw gid bagunaw na nga mas may laki ka sa imong kagalingon. Ang imo lang yun, simply tuman lang kaniya mang Yahweh, and please do not do wrong. That's why I receive all these blessings. Hallelujah. So I was able to cope with the akong mga panginahanglanon. So that's muna ako na pasalamat gid kong Abayawe through Yahshua that I knew them. Then pag kaibalo na ko, I trusted them so much, and literally they're going to provide you the good things you desire. Ihatagin niya sa imo. He will provide you, but as long as you are strong believing that He will provide you. So mo lang na ako masulti. Timely kay siya, Elder, na kay mura siya in somehow murag makarelate gyapon ang team. Sama sa nasigutan ganiya nga kato ang amuang kuan nga kami nagdili agid pud ni nga murag smooth sailing agid pud among adventure with ani nga pag-share sa words pinaagi sa kanang kami di pa mo gid mi complete gid kayo sa intact og mga knowledge ang nara sa mo kay mga kamera raman og mic nya mo to nga gato mi sa mga capable nga mo share dayon mo to nay time nga tungod sa kuan naulanan mi na doubt ang amo ang kamera. Mo ta mong isa sa among bread and butter gid unta. So
Muday nga katog gyapon ba nga murag anxious na kayo ako nga. Unsaon man ni, unsa magi tumong ani nga nya nagkuan nami nag-brainstorming nami unsa nami kabulon si buhaton. Hantod siya ito gyud mi. Nakaron hallelujah kayo kay nakapangita ra pubig pamaagi nga maka-acquire bago nga kami ra kay again we believe. Yeah. We believe in the great provider. So muna mo ginabalik-balik pud elder ito nga ano bala ka man mi nga among gi praise nga makagagahom makatunga magdagat. Amen. Yeah. As ako nakita, based sa mong istorya there is, ang atong common ground yun per me is, basta natay like transitional nga mga moments nga mas mo firm atong pagtupit akong Yeshua o kung Abayawi is, dili ko siya kuhan story of mga joyous nga mga nga panghitabo. Yes. Dili siya story about Klaro gina. kuhan Victorious. victorious nga mga stories bitaw. Parehata atong mga stories is kuhan nahingani ang family mo gakuan si mo ga-persecute. Diba? Persecution. Personally sa kuha. Yeah. Mo po na mong struggle kay quote unquote akong papa is dili believer technically speaking. So kana ba lang daan kuan naglisod siya ba kay ako lang sa pagkaon, di ba? Namatay dietary loss. Yeah. So kuan gyud siya. Pero based sa mga elders, grabe siya kuan ka abi ka like praiseworthy kay ang atong Elohim tungod kay makakuha mi ta in hindsight nga natay makita pud nga uban nga pareha sa tong story bitaw. Di data pareha di data gaw inusara bitaw nga ako ray kon pareha nga story ako guri gina tumbok sa So, kon hindi ka nag-iisa. isa. Correct. So tsada kay nga bitaw makasimpathize ta sa ubang story. Oh, ayos Pero ito. ang akong nabantayan, ingani akong nabantayan. You need something. Good, kanang dearly in need. Kanang kinanglanon gini mo ba? Remember, you have to have your share. Mangayo kang Abayawi, andam siya mohatag, but you have to work it out. Maningkamot siya ka, kayod siya ka. Oh. Kaya otherwise, you cannot just simply ask and receive. Mayo lang. Si Abayawi lahi, iyagi kang ipatilaw, iyagi ipapaningkamot. So, nasa kay part, paningkamot ka. Kung di ka, yes, he has the, gitagaan ka niya o higayon, nanay kumpanya imong gitrabahoan. Pero sa man nimo pagkuha gid sa saktong financial kuan nimo, di maningkamot ka, pakita ka. Try to show your word. Oh. Inga na siya Abayawi. Muna ako nabantayan gyud. Muna para sa mga listeners karon, dili lang kay mangayo ta. Dili lang kay kabalo ta mangayo tapos di ta kabalo mo lihok. You need to ask, you have to seek ask it to Abayawi, but you also have to work. Oh. Same with our faith. Atong faith na ata, lip sing. Lip service lang ka, nakay pagto, but you don't have actions on it. Oh. Well, it's nothing. Wala may tabo. You have to have faith and actions. Sige nga verse there. Para- Hallelujah. Kung di ko malimot, Faith without- for something like James. Santiago siguro. Bueno, kita sa kuan mo der. Kitong gibasa sa Psalms gina during sa Shabbat service kay tungod sa Psalm 17 like matabunan sa shadows bitaw ang modapig sa Elohim. Ang parallel na is nasa Psalms 91 di ba? Nga iya kang tabangan, iya kang protektahan. Ang assumption sa tao mo good is ug mo recite na ka ng Psalms 91, ano ka? It's Protektado protection. na ka. It's a protection. Diba? It's protection. Pero ang wala nila nakita, ang diya sa verse 14 nga part is naputay part nga buhaton na to in order nga protektahan ta sa tong Elohim. Ngayon diya nga, because He has set His love upon me, therefore will I deliver Him. But because He has known my name, ako siyang tabangan. Ang assumption sa tao is, kung mo-recite lang ko, okay na guro nga, kung ako smooth sailing na akong pagtuog. Dili. Diba? Nakay dapat buhaton, di ba gingon That's dato? not the way. Because he has set His love upon me. And sa New Testament, unsa man ang pahigugma kang kwan, kay Yeshua, unsa man pahigugma kang Abayawi, di ba? John 14:15, it is to keep His commandments. Yeah. Di ba? Nagyutay part, ito magiingon nga, natay buhaton nga kwan, na task mo na to in bargain Okay. sa Classic diba? example. Kanang mangayo ka pero you have also to work. During the time of when the Israelites traveled from Egypt, katong paglalin niya sila sa Egypt ba? They were asking Abang nga kulang mo sila pagkaon. They were asking Abang nga tagay mig pagkaon. So si Abang ni hatag og mana. But it doesn't mean that the mana that the Abayawi gave is automatically paghatag ni Amang Yahweh mo kaon ka na. No. Imo pang preparahon. You have to gather the mana. You have to effort yourself to gather the mana. Then imo pa nang then you have to cook it. So meaning nasa share gyud ka. Di ba? Pareha sa quail.
Di mag-aquil dito makaon, wala man. Imo mang dapon, ihawon nimo og imo mong... So, everything you need to Abayawe, He will provide you, but you also have to have your share. So, dili gid siya To work spoon it out. feeding. Dili siya spoon feeding. Dili siya dawat limpyo. Dili siya Abayawe nga na. Tas itong basahon mo ng Proverbs, di ba? Kay, wala, pero may promote nga muliyok ang tao. Di ba? Yeah, Ipa-reflect ka sa tuwa ang amigas. Di ba? Kaya amigas, kuan ka sila. Kugi ka sila, magkuhan sila pagkaon. Di ba? Ang scripture, wag yun, nag-promote pagkatapulan po. Yeah, and the scripture says, ang mga tapulan, dili pa kanon. Oo. The scripture says, dili ka pa kanon. Makawala po yung value kay kung provided sa imo bitaw. Correct. Oo. Makawala yung Murag value. di nimo ang imo pong gitagaan, murag di kay hayahay ko ang kinabuhi. Murag silver spoon lang ka ba frame ba maganang. So hayahay kay ka. Walay challenge. And usually people nga pagmata nila silver spoon na sila kanang naanatanan nila. Di kabalo mo decide. Di kabalo. Then anything murag distracting sa ila. They go mo nang daghan ga suicide. Because they don't know how to handle the situation. Di mo sila kabalo. Kaya mo man spoon feeding man imo hatag limpyo, hatag. So dili na. But if you are given a chance to think, decide, pakita imong diskarte, then kabalo ka mo adjust. So that's the way how to adjust your life in times of crisis, troubles, difficulties, everything. Pero sa kanang amateur elder nga na usahay pod di pod mabalansi sa one believers. Sobraan pod kay sila kakugihan. Nga moabot na bitaw sa point bitaw nga mawala na ilang faith tungod sa materialism. Yes. For example, ang uban usog gina sa una nga tithes nang ipasimba. Oh, basta kayo naghatag lang og tights, ayos na ko. Lain na ilang concept, lain na ilang thinking, lain na. Basta ro atong klarohon kung unsa man ni materialism. Kay nagnisgutan magin ni Brad Maki kung materialism. So na-divert na ang tao tungod sa lagi tungod kay nagmata na sila nga okay na sila, daghan sila kuan. Then they began to shift to material things. Okay. Unsa man dining materialism? Ang materialism is not just owning things. Dili lang kay kanang mga butang imong maangkon. Dili lang ingana di ay. Ang materialism is, ang ila rin gipasabot sa materialism is, materialism, possession influence decisions more than Yahweh's will. So, ang imo kunong pag-angkon ni Ana, maka-influensya sa imong desisyon, kaysa kabubuton ni amang Yahweh. Instead nga kabubuton ni amang Yahweh imong sundon, we are not talking here of things aside kanang mag-acquire kag daghang butang, materialism gyapon na. Pero one way or another, there's another way of thinking materialism. Kung ang imong pag-angkon sa mga daghang butang maka-influensya sa imong desisyon more than Yahweh's will. Okay? Then ang imong gusto, ang imong comfort sa imong kinabuhi mas importante ba kaysa pagsunod sa gusto ni amang Yahweh? Okay, unsay gusto ni amang Yahweh? Pero naamalagi kay kagahom sa pag-acquire sa tanan. So, di na ko musunod na. Dili na ko kay okay ko ani. Para bitaw ningon nila nga common istorya nato nga pagpuno ang refrigerator, di ka katawag ni amang Yahweh. Kay puno gud. Pag mata nimo naagot tanan. Di ba di ka kabalo man pasalamat, di ka kabalo. Pero kulang gani di na man tam. So, ang uban ni nga na ang usahay sad success is measured not by is measured by wealth instead of righteousness. Mo nay uban mo nang ilang materialism. Ang ilang kalampusan tungod kay daghan sila kwarta, daghan sila everything they have in sa mga materials things, earthly things. Pero ang ilang pagmatumano ni amang Yahweh sila, negative sila, zero sila. So, meaning, they rely much on their self. Okay? Gasalig sila silang kaugalingon. Unsay gingon sa Proverbs 3:5-6. Do not trust in Yahweh. With all your heart, and trust not in your do not lean on your own understanding. So, pagsalig sa kaugalingon because anytime Abba Yahweh in a wink of an eye, pwede ka niya usbon. Di ba? So, ang uban po, materialism is the heart becomes attached to things instead of Yahweh. So, ang uban, they love to acquire things, then they spend more time in acquiring, possessioning things, earthly things, than even serving Abba Yahweh. Mama na. So, ang issue sa materialism is not just money itself.
It's not just possession, acquiring possession. But it is a question of priority and attachment to your Elohim. So imo bang itagaog prioridad? Wa may sayop, wa may sala o dili man lain nga madato ka. You have all the possession, you have the cars, everything. But make yabayawi as your first priority. So that's the best. So you have the comfort, but you have also the comfort with abayawi's blessings or presents kinaama ka sa iya. Okay? You have all the material things. You share it, your blessings to others. That's a good kanang batasan sa usa ka believer. Okay, dato ka. I-share nimo imong mga blessings sa ila. So malipay kay ang sulti ni amang Yahweh. Yahweh is blessed or is happy to a person who have a cheerful heart. Cheerful giver ka. So, ingana, ang atong bantayan is sometimes ang imong influensya mas leaning towards material things than your Elohim. So, nahitabo, instead of making Abayawe as your priority in your life, you make things to be your priority. So, nawala ka sa passing. Okay? Sabi tayo ingon niya sa Balaang Kasulatan, I can't remember the words, but aspire things that cannot be seen, which is in heaven. Hallelujah. Not the earthly things. So, sige ginagbalik-balik sa to. Pero ang tao, sige kalibutanon. So, naagit, kung imong lantawon ang kinatibukan sa katao, ang kining tawhana is more on leaning towards earthly things. Gamay ra gid iyang kwan. Pero as believers, we are encouraged and advised to really give priority to Abba. Make Abba Yahweh as your number one. Hallelujah. Munang inana pud siya diri bitaw anong kasagara pud mga tao bitaw nga muraog ang ilahag yung goal gyud kay kanang successful nga ilang okay murag mostly gid sa mga kanang materialistic nga mga ways kay tawon sa gina-promote sa kalibutan. Dagan jig podcast ba nga how to be an entrepreneur, how to be puros inana amagod ang ginabaho karon sa kalibutan nga especially nga ikaw dapat lalaki ka, dapat great provider ka, dapat ana. Muna gipandumduman sa ato as believers. We should be mindful nga ang atong mindset dili mo shift didto. Kay muna bantayan nato. So let's always make the words of Yahweh in us para it will always work within us. Kaya kung imo lagi, may ingon palagi nila nga, kanong ang mga believers easily fall into materialism? Or why do some people easily fall into materialism? Ang uban rason is survival. Buhay na niya to. May sila nga, buhay na niya to. Di sila gusto magutman. Okay? So, di sila gusto muhatag og dakong responsibilidad, either family or whatever. So, ang nakahadlok sila kay basig ang security sa ilang kinabuhi. Murag hanap ba? Munang uban gusto sila materialism or materialistic ang ilang approach. So, karon sa giingon na ni Brother Maki nga ang tao lagi tungod sa kalibutano na kayo mo ship na. Ang podcast mga sa FB Live daghan kay how to become a good entrepreneur, how to make your money, whatever. So mo gina atong bantayan. Kay makita nga bisag sa atong mga igsuon nato sa pagtuo. Bisag sa atong igsuon pagtuo, the way how he talk, the way how she talk, kung makita nimo nga ang iyang sinultihan more on materialistic things or goes into materialism, magbantay ka na. Kay that believer might fall into the pit of materialism. So bantayan na to kay musip gani na imong mindset. Delikado ka. Delikado. Katong isa ka sikat nga public figure sa Facebook nga kung broke pa daw ka 25 mong edad, problema sa mo. Public figure sa elder nga kuan siya ba? Kuan gid kwarta na daw yung mindset. Tas ingon siya og
broke pa daw ka 25 na mo edad, nada problema sa imo. No, di man to, ang atong ingon po ni Elder Ganiha, nga wala may sayop nga mo asensoy ka financially. Correct. As long as ang imuhang dili nimo gina-worship ang unsay kanang ma-second na bitaw or walahin na. So walay problema mag-gain dari og wealth kay kanang wala po tagi tudloan wag tinapulan. So actually giingnan kita guys 6 days magtrabaho. No, correct. 70 mo paulay. Oh, so dili gid siya totally gyud nga dautan. Now ang dautan lang atong na-mention po ni Elder Ganiha kung imo nang i-prioritize ang imong comfort Yeah. Oo, kana. instead sa sa kanang Pag kanya sure. oh, kay sa tinud lang gid sa kita agree gid ang tanan nga ang pag-follow gid kang Yeshua dili gid siya comfortable. Yeah. So munang uban nga okay ra ko nga tight sa na akong mag-donate ra ko sa simbahan. Okay ra ko dari ra ko sa balay, nantar ko live sa Facebook. So murag wala sila mahulog nga mali ang I don't know, di ko ka judge pud bitaw bensay lang. I think move on ang gusto i-highlight gid niya Yeshua sa yang pag-ani diri kay basahan mo ng Matthew 6:19 to 21 nga tungkuan ba nga do not ayo pagkuan sa inyo pag-store diri sa kalibutan og mga earthly pleasures kay kung asay mong treasures kana. na dito imong kasing-kasing. Diba? Mo na pamatud-an gyud nato na ang kuan setting sa kalibutan ug unsa to makita karon sa atong mga silingan, atong mga kaila. Ang pangutana is, most of the congregations or mga denominations, ang ilang ginatudlo is more on blessings. Blessings. Mo na ilang. Wala nila huno na nga ang insakto gid ang tinuod gid is stewardship. Di ba? Stewardship. Kanang mura bang sulugoon ka ba nga maghimo kang sulugoon. Then servantship, okay? And contentment. Nga wala man sila, di man kay sila gaingon nga makontento ta sa atong kinabuhi. Ang ilang blessings, more mo man ang ila. Wala kitawag prosperity gospel. Then wala sila mo where in fact ang ato gid as true believers, we should preach really kaning a life of simplicity. Mo man nga uban kung may ang ato kung ma-emphasize lang na permi ng simplicity, contentment sa kinabuhi, then why do you aim for more? Okay? Wala sa ako nangingon dili sayop madato, dili man sala dato o di man sayop ang madato, but you have to make sure nga ang imong utilize na magayo imong kon. Ang imong time is okay in times of you have your material things, you have your spiritual material life or earthly life and material life. So make sure nga priority ang imong spiritual life because you still have a long life after your death. Hallelujah. Mo man itong kuyawan. Oo. Mo man itong gikuyawan. Ang uban magod, wala na sila magunahon nga kining atong kalibutan, we're just temporary in living. Temporary lang ni. Ang lifetime gid ani kaning paghuman gini mo kamatay. Hallelujah. Mo man itong bantayan. Ang uban wala kay na sila, maisi-isi lang happy ko diri, okay ko. I have all these things. Wa nila huno na ay kung ma-emphasize lang gina sa mga denominations. Blessings is okay, good, okay. But make sure nga ang principles of stewardship, contentment and living simple life should be emphasized more. Mo ginay pirmi gid i-emphasize. Muli ito sumbingay diya sa New Testament nga naidato daw nga nag-graphic store niya sa yung storehouse. Napuno na. Katong batanon. Gignan na siya sa amahan sa kwan sa di ko sure si Abayawi ba si Yeshua na kwan. Nga huy hungog mamatay na karon. Ano doon na din. Diba? So mabuta nga pointless sa imong and katusang batanon nga dato. Kato. Diyan na ko pag-adto sa langit. How do I go to heaven? Say you wanna sell your everything and give it to the less privileged, mga pobre. Waka sabot ng dato Uli siya. Di ko Di ko Kaya ayos kong kinubuhi din Kapoy grind ani. Kaya nga naman lagi, wak man siya kasabot. Pero masabtan ni mo ang redemptive plan ni Amang Yahweh. Ang iyaging kinatibukan ba? Basi kang imong ginahuna ang imong kinirang, partial lang, portion lang. Try to look into the wholeness of the redemptive plan ni Amang Yahweh. You'll appreciate. Ma-shift gina imong mind. Pwede nga maka-expand na gamay der. Nice lang ito siya nga. Okay. Mayroong kag-redemptive kung asa ka, nganong ipakabuhi, you should know nganong nabuhi ka. Nganong magpakabuhi ka. O mahuman ka mabuhi, asa ka paingon.
So kinahanglan na masabtan nimo na. Kung may kog redemptive plan, siya mang Yahweh provided in every stages sa imong kinabuhi. Kita nga ang na siya plano nimo. Oh. Okay? And he also sees your ang imong earthly life. Kita-no niya tag-providean ka ang pingi mong lawas, ayo pagkaon ang mga atangan. Ang kalawasan naa sad siya nga kung kang ingon ang kalawasan nga kung mutuo ka kang Yeshua, kung mutuo og mapabautismo maluwas. So you have to believe in the Messiah because he will provide because we are the sinners. Kitang tanan makasasala. Dili ta perpekto. We all have sins. So kinahanglan we have to cleanse ourselves by believing Yeshua, seek repentance and forgiveness. Aron when you die, maluwas ka. So kinahanglan masabtan na nila. Ang uban manggod is they're teaching, other denominations are teachings different way. Ang ila, gusto na to, ang kinabuhi should be easy lang, blessing lang. Yep. Okay, anyway, pagkamatay nimo, ampuan kang daghan ug ampo, maluwas na ka because you will stay in a stationary level or kanang gitawag nila purgatory. There's no such thing as purgatory, my brothers and sisters. There's no such thing. That's unbiblical. So ato let's okay, sorry sa mga audience nga makadungog mo ani, but this is what the Bible says. And truth hurts. Ang kamatuoran sakit gina. Yep. So ang ato is once you die you will be judged. Okay? Once you die, Hebrews 9:27 it is appointed unto man to die once. 9:27. It should appointed unto man to die once, and after that judgment. After your death judgment, hukman ka. So apa may ampuan kag daghan di aron maluwas ka dilo eh. Ingon lagi sa So there's a clear deception. There's a clear deception. Klaro na nga ilad. So sorry, my brothers. Marketing strat mo na. So marketing strategy. dagdag ba yan na bayan? Dagdag. Mo na ilang. I like the brother. Pero tong ang usa po gid pud nga akong gusto itakol gid kay katong naingkag abot ng mga uban group nga blessing. Kay kasagaran gid pud sa hunahuna gid pud sa mga tao gid nga blessing is material things nga ma-acquire lang. Usay ba yan nabay maabot si mo nga mahimo pug curse. Nag-disguise as blessing. Then pero ang tinud ba di ba nga blessing gid Brother Ben katong nasa Matthew nga sa totong ang pag-define ni Yeshua sa mga blessed kasi tong poor, tong mga blessed are those tangi pang persecute. So ang definition nato sa ang gipakita ni Yeshua are those intangible things. Dili magunitan. Dili material. Mo gi-emphasize dili material sang gi-emphasize ni Yeshua. Intangible things. Blessed are the poor in spirit. Okay? Blessed are the meek. Di mo makita unsa man siya intangible things na dili mahikap. Pero tao imong paiskutan, blessed are those who have many cars, many houses. So pero sa Yeshua lahi. Napayoban nga sa mga prosperity gospels ba nga once mahatag ka ma-triple. Then ka na imong money, dili na imong money. Ibutang na sa church. Ang biday ipat yung jet. Mo na ila. Pero ila lagi gina-twist nila ba? Gina-twist nila kay mura og para sa kwan gyud, para pud sa ilahang own comfort gyud halos sa gyud ang mga tawo. Greed. So lang greed. That's the outcome. If you become a materialistic person, you become greedy. Di man ka makontento. Yeah. Wa may contentment. All you have to do is get more. So unsa may contentment? Wala. Balag ang kwarta nimo magka tipok pila na 43 ka malita na na. Grabe. Di ba? Grabe na. Abang nagkundo di na maawas ang kundo. So kanimo kanang mo ginay mo resulta, mahimo gikang hakugan. Mahimo gikang hakugan. So muna itong bantayan, in which greedy is a sin. Yep. So bantayan natin. Yeah, ang kuan lagi, again, comfort yun kayo ang na ba lagi nga gina-prioritize na kayo ilang comfort kasi ilang faith. O siya gina. And kana siya po kanang with that being said sa comfort ba kay kaning mo gamit og kuan der, AI der. Comfortable gini siya gid kay kanang sa moa lang especially sa moa. Easy access ka. Okay, namo ko ginadunggan mo good pud so, there. So humana tas materialism. Napa kay ada to? Wala problema. Okay ra ko. Kay sige. Ako lang siya ba nga tawagan ni ang iyahabit tong nako nadunggan mo gud nga video pud nga ingon siya nga kay careful ka nang magamit ka og AI, wala problema. Careful ka kay murag wala ni mag authority ang ruwak kay ang iya mong ginabuhat sa iyang kastorya ato. Open siya og kuan
Proverbs, magkapipe siya, butang siya sa ChatGPT daw. Diyan nga, unsay meaning ani nga verse. So, butang. Mo itubag na siya dayon nga, careful ka na imuhang imong ginabuhat kay kuan authority ang Ruach HaKodesh nga mo reveal si imuha. Unya kulbaan mo mi kay, uy. AI ra ba mi bay? So, ikaw unsa may imuhang view anang AI karon der? Ang akong pagsabot sa AI, ang question, let's put the question like this. Will AI help us understand the scripture or distract us from the true word of Yahweh? Oh. So, ang AI ba, makatabang ka na to sa pagsabot sa Malaang Kasulatan? Or makadaot ka na to sa pagsabot sa tinuod nga pulong ni Amang Yahweh? My answer is both. Duha. Depende. Entirely kung yun sa nimo paggamit. Okay? AI is a tool. Ang AI is a tool. Makatabang nimo na. He's not a teacher of the truth. Ang AI is not a teacher of the truth. It's the Ruach that teaches the truth. Oh. AI will help you. Mutabang siya nimo. Pero ang discern nga ang matuod is the scripture. Is the Ruach. Is the words of Abba Yahweh. Okay? So the Ruach HaKodesh is the only true interpreter of Yahweh's word. Ayaw himua ang AI. Kaya sometimes ang usay ako, I've experienced, I'm using AI. It makes my life easy. Yeah. Oh. It makes my life easy. But I'm also asking the guidance of the Holy Spirit to please provide me better understanding. Kaya siya rin ang makahatag sa kamatuuran. So ang ako, using AI, makatabang na ko because it's a tool for me to understand. Like, historical views. Di man mohatag ang Biblia o historical views. Dito kasi AI, kumpleto, detalye. So makatabang to nimo. So muna mo yung kung ang AI is a tool. Magamit na ko to expound more sa akong gusto nga masabtan pinagi sa guidance sa Ruach HaKodesh. Okay. So ang AI provide historical and cultural context. I-explain. Unsa may Hebrew culture? What is the Hebrew culture of the musulti na nimo. Nabali na sa Biblia wa man. Makita pero dili siya toro. Oh. Okay? So unsa may mga Eastern custom sa mga kuan. Humabalaan nimo na. Historical background, may bawa nimo. Pero ayaw himo nga katunag mo at katunag mutabang to nimo pag-explain sa imong punto. That's why I considered AI a tool for me. Magamit na ko. Sa ako personally. Kisa pa give me a brief, short sermon about itong fig tree. Imo ding tanahon nga, uy, tsakto ba ka niya? Okay. Kaya sa time, I have to challenge. I have to challenge. I-challenge na ko ang AI. Ngani. Because my understanding is this. Mugibuhin po siya. Musurrender mo siya. So, ikadua, AI can provide different translation. Yeah. Wala. Can you provide a Hebrew translation of this? Humatag mo po siya. O di, asa pa may mo na. O di ba? It helps you a lot. It will makatabang sa imo. Ang problema nimo, kung you are already dependent of whatever the AI says, you believe. Mo na kuyaw. Di na ka mo sulugod na lang ka. Pero imo siyang i-rebut through the words of Abba Yahweh. Mo-action po na siya ko na. Mo-action po na. Usay mo kagarga ni. Muhang. Kumukuno na pa siguro naging sakto. Wala sa'yo magkatawa ko. Sa'yo magkatawa ko kay muhang man. Kung bright pa ganyan, di man di ay. Anyway, it will help you a lot. So it will give, AI can give clarity. Pero, like I said, ang Ruach yun says the final thing. Siya gimasulti sa finality sa imong kan. Okay? Munang before asking AI, please pray. Ampogi ka. Seek guidance. Okay? Then ang AI biya kay organize kay mga information. Bitaw. They have ang ilang informations quickly organized. Commentaries tak na ada yon, few seconds words, linguistic insight. It saves time. Kana. It saves times. Kana siya. Mo trim ni mong time. Atong unang panahon kung mga katong maghimo og sermon atong una conventional kayo tagsa kasi mana.
Maghimo na sila pero karon it will only take you about few minutes or few hours. Ayos. Segundo ra gid type bang. Ang kapanahon na time is changing. Kita mga believers, you also have to adapt sa change. the change in the time. Oo. Okay? Der sa mga lugar kamot. Kander kanang easy lang lugar ta. You know, we still have the basic foundation which is the Torah. Naman ang Torah. Permi naman na implant naman na sa ato, establish naman na sa atong utok. So di ka ayaw deviate. Do not deviate from Torah because that's the basic foundation of your faith. Okay? Of course, the teaching of Yahshua. That will help you Hallelujah. in the foundation of your faith. Okay. Help you with sermon preparation. Atong unang panahon, structure mong message. Give me an introductory message. Give me a closing message. The main point is this. You will give me this. Depende sa imong pangutana. Pero ang imong pangutana po, permi lang po, provide me wala, gikada. Pero gimo siyang tudluan kung unsaon imong gusto, which the guidance of the Holy Spirit directs you on how to do it, iyang himuon. Hallelujah. Muna mo yung kung ang AI is a tool. It helps me a lot. Okay. Dapat yun po nakay ka ng mind of your own ba? Nga to, ingin mo nga, Lagi ka. dili ikaw mo control, dili ikaw ang kontrolon. Ayaw. Ang mo lang, tagaan mo siya insights. I need this one. I need you to explain this. Hatag na siya. Ayaw lang po anang... Hindi mo, dependent na kita. Dependent na nung kay ka. May mo nagka-dependent. Wala ka diha. Double-edged sword. Then, tani mo din tanaw ng imong basic foundation. Siya itong articles of faith. Is this aligned to our to our doctrine? Ayaw. Kaya parang sa kung saan ako para sample. Kaning iya o giye. Yeah. Mo insistir gina ang AI nga ang ngalan sa Misaya, Yeshua. Mo insist man gina siya. Ko no. Inoy ko, no. Ang ako is, because the Father says, I gave my name to the Son. Or my Father's name is in me. Turo mo po siya. Because si Kuan, iya may explain nga, tungod kay, ang Kuan, they wanted to i-reflect nila ang name ni Yahweh. So, which is okay. So, okay ko. Kaya kung imo siyang pasagdan, ilagay ka. Pero kung imo siyang i-rebat, imo siyang no. Kanagali karon dire kay akong ChatGPT kay Yahshua gid siya. Ha? Murag na Pwede siya maset. wala nang gisat kay siguro ko every time nga magkuan ko nga unsa gibot ni Yeshua ani nga moment handod sa puro sa gid siya Yahshua na gid siya tanan. Yes, mo adjust na siya. Lagi. Kaya ko primero lagi, may yang i-kuan, gyud, na ay manuscript support. Ngon gyud mo daghang istorya ba kutili lagi kay ang gyud. Lalis. Gyud. Moabot ang panahon nga yan na din siya. Yeshua na dayon. Wala ra ba siya naglagan na dire. Wala na po mo, may gani mo hang ba. Kung sukol ng tawanan niya. So, okay. Guilty as charged. Pero mo lagi na. If you are engaging into AI, you should have to have a strong faith. Strong gid imong faith. Otherwise, madalagi ka. So, anyway, ang AI gives you a tool to understand more, but the finality of your query is still the direction of the Ruach HaKodesh. Hallelujah. Ang Ruach is. So, it means gid to i-sum up na to siya. Wala ni magikuwag authority ang Ruach HaKodesh. Ayaw. I mean, sa paggamit sa AI, wala ni mo sa inato nga way ha, kay elder nga way nga i-control dili ikaw i-controlon. So, sa akong pagsabot ato, dili siya problema, wala ni mo gikuwag authority ang Ruach HaKodesh nga mag-reveal sa message. As long as ikaw ang nag-control, ug na po kay firm nga foundation no sa inani nga faith. Diba kay Egon, guilty as charged itong istorya ni elder gay na nga. Like, create me a sermon. Kaya, di ba sa tuwa kay, naman tayo, provided naman tayo, kung saan itong basahon sa Psalms, kung sa itong basahon sa Berit Karasya. Yung tinapulan lagi. Create me a sermon. Aning passage. Gawas, mga historical context, mga idioms, atong nga season, wala ko nag-allow sa ruwak ato. Nga sa tabang sa ito, para mapasabot sa ang context atong nga chapter atong nga verse. So, sana itong
pagpasabot na elder sa ato. Kay ang way pod ni elder pod nga mohatag og prompt sa AI. Kay murag kabalo na gid siya sa iyang gusto. Oo. Need lang siya og kanang ipa-expand lang niya, yung kay ipa-expand niya ang AI. Muna akong nag-get siyang giingon. So But remember, ayaw gid tuguting ang AI mo kay basig magdepende na kaon niya sa iya. Ayaw gid. Pirmi gid akon kaya ang AI magod may present human interpretation oh. as truth. Mm. Mo combine siya many sources. Oo. Wala. Some correct, some wrong. Mm. Muna itong bantayan. Kung wala kay discernment, discernment can only be acquired from the raw kakudis. Yep. Kung wala kay discernment, ang usa ka believer, mudawat lang, limpyo. So, as base sa explanation sa AI, nga murarag authoritative na. Remember, kinahanglan gigag discernment. Maila gini mo. Kaya ang the Bible says is imog yung i-question ang imong kung kanang nagtudlo tinuod ba gyud. We have the words. So we can ato siyang reassess based on the words. So but mga Rohak still dominates. Ang Rohak still dominates. Pero ang AI can help you sa tool mo explain og unsa ning mga background, unsa ning mga kuan. Kay unsa ning mga Hudiyo, unsa ning mga Israelita, unsa mo explain na siya. Di ba? So makatabang na sa imo. Bugay downside pud sa AI kay ito. Pareha ra gyapon sa cellphone. Oo, kana. Cellphone is good. You can communicate, you can communicate talk to your friends, relatives, everything, your loved one. But there are also bad things that happening in the cellphone. Nalay mo kalit og mga panggawas nga mga reel nga di maayo. Pang-scam. Okay? So kung ang imong heart tends to incline to that bad things, then that's the worst thing. Munay mo daot nimo, munay kuan mo. Pero you don't mind it to kay di makakabuot sa cellphone kung say magawas. Pero usahay lagi ang heart that counts. Kung ang imong kasing-kasing na murag total ka usaraman tanaw lang ko bi. Human gi kada. So dili sugo na gay kausa kaduha na gina katulo na gina didto na dayon. Wala na. Kuha siya. It's up to you to make it good or bad. Yeah. May analogy po sa kanang kutsilyo with nga isgutan po na ni Elder Uriel. Nga kanang siya ba to? Secret Homer. Basta nga kanang kutsilyo pwede na gamiton pang luto. Pwede mo na gamiton pang dunggab ug tao. Yan na rin po. So your choice. So dapat yun ikaw pa lang di pa mo gamit sa imong tools, dapat yun firm na yun ka nga follower yun ka ni Yeshua. Para di siya mapaingon sa bad things. Kasi importante kay nga mo kabulo yung scrutinize pod gyud sa information tang ingon elder gay na sa gina-provide si mo sa AI bitaw kay ang kuan pud na ang settings sa naghimuan ng application is to feed the dopamine sa kuan ba sa customer ba. So unsay gusto mo ipangutana, unsay gusto mo tubag, mo po na ilang provide ug sayop to imong kuan, ug sayop to imong gipangutana na to. Tapos mo suporta sa imo ug mga provide sa mga facts nga, o provide sa imong pagkasayop. So mas mo lala imong pagkasayop. So kabuloy gagwan, balance sa matrix. So ingani itong himuon to make a conclusion on the AI discussion. Ang question is how should believers use AI safely and wisely? So manay pangutana. Saan na to paggamit ang AI nga safety ta o ganang magamit ganaton sa sakto. Okay, use AI only a supplement, not a foundation. Mao ginay mong himuon. Ayo gini mo. Alalay lang na siya. Di gina nga mao ginay dili mo ang cure. Mao ginay A1 or mao ginay mo kanang kuan gyud. Dili. Murag kuan lang na vitamins lang na sa imong mga panginahanglanon ba. So, let AI explain things, but let scriptures confirm them. So, ang scripture gyud mo confirm. Kung mo discuss ng AI. Pero ang mo confirm is the words of Abba Yahweh. Kung kana iyang gisulti, insakto na siya. Okay. Always test everything. Ask, is this biblical? Imong pangutanon, kani iyang gisulti, is that biblical? Does this align with Torah and the teaching of Yeshua? Does this glorify Yahweh?
So mo na yung mga pangutana para ba test nimo ang AI nga insakto. Pero di gani siya, sipiat gani siya na there's something crazy on it. Na hindi maayo diha sa iyang kwan. And before using AI, sa ako nang gingon kanya, you have to pray. Seek guidance. Ampo gitan tanan. So, mo to siya nga, mo to ang conclusion ni Elder no nga, ang kanig yung AI yun is Double-edged sword. double-edged siya. Pwede siya makahimo og maayo, pwede po siya makasala. Yeah. Now, karon there is sin an action or sin identity? An identity. Ako preparado kay ko ng inyong mga pangutana. Sige, may ko na nito. Sige, may lali sa So, inyo. ang pangutana is sin an action or identity. Mo may kwan. So what does scripture says about sin? Okay. According to scripture, sin is both. A sin and an identity. Okay. An action we commit. Okay? An action we commit and a condition or power that influence human nature. So muna siya. Sa may lawom ani nga gipasabot. So mingon ka nga ang sin is an action. So mingon ka action, behavior or disobedience sa imong sa mga kabalauran ni among Yahweh. Kung imong lantawon, the Hebrew and Greek words for sin emphasize behavior. So ang ipasabot nila sa Hebrew o sa Griego, ang pulong nga sin is usa gina ka pamatasan. Meaning, mayroon kag sin to miss the mark. So mayroon nisipyat ka sa katong wa nimo makuha. Sin to go astray. Okay, nahisalaag ka. Sin is to fail to obey. Nisipyat ka pagsunod. So munay sala, munay kahulugan sa mga Hebrewanon ug sa mga Griego. Okay. So another thing is ang meaning sa Greek, another source nagsulti nga missing the target. So meaning sipyat ka. Wrongdoing, sayop nga mga gihimo. Ang scripture nagsulti nga ang sin is an action. 1 John 3:4. Sin is the transgression of the law. So when we say transgression, is a verb. Is an action words. Okay? Transgression. Imong gisupak. James 4:17 nagingon, to him who knows to do good and does not do it, to him it is a sin. Kabalo siya nga maayo, pero wa niya himua. So himua, right. To do good means action. So it is a sin. So therefore, a sin is an action. Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of Abba Yahweh. So makita na to, nga sin is something you do. Ang sin, something nga imong gahimuon. Breaking Yahweh's command. When you break, you show actions. You showed actions. Kung may kag i-break nimo. Yeah. Okay. Makaingon sa ko nga sin is an identity. Nagingon ang Romans 6:12. Let not sin reign in your mortal body. So meaning, mayroon kag identity kay naa na sa imo. Naa na sa imo. Mingon dito sa Romans 6, ayo pari ang sala sa akong lawas nun nga, sa akong kalibutan nun nga lawas, mortal sin. So meaning, naa na sa imo. So mailan na ka nga, makasasala, ginang tawahan na ho. So mo nang mailan ka nga, makasasala na because mo na may imong naandan. Na may ang gahom sa sala, na naman sa imo. You always keep doing kanang pagsupak. Romans 6:14 nagingon, sin shall no longer have dominion over you. So sa may gipasabutan, ang sala kuno wala nay dili na magdumala sa nihawa na sa imo or wala na mo authority sa imo. So meaning, so makita nimo nga maila ka nga ang sala is identify ka nga you are a sinner or ikaw nakasala because the way how you live, because the way how you speak, the way how you ingana na. So ang magpakita ang sin is shown as a king, murag hari trying to rule a person. Murag siya magdala sa imong murag gadalo na ka ba? Okay? So makita na to sa ako nang gingon ang sala is I considered it action tungod kay there is what we call kanabang more effort or you have to act to commit sin.
ang sin is an identity, maila na ka nga, ikaw, ingana ka because ang imong mga panggawi, ang imong panulti, ang imong mga kwan is really you're in a sinful ways. So mo ingon ko nga naa ka ng duha sa imo. Naa gina. It can be an action, it can be an identity. Identity means man, maila ka. Kilanlan nimo. Pagkakilanlan nimo. Pagkakilanlan nimo, pagkaila sa imo nga ikaw anak ka. So sa imong pagkaingon, Elder, mag-una ang action, aya ka matawag og sinner. So mag-una ang sinning. Not only, because even Yeshua says nga, even by thought, you can already sin. Oh. So I mean, di ba, ang question is kanang action or an identity. Okay. So, ang imuhang, sa imong gi-explain, kung kuan ba, sakto ba kung nanunan. So, before ni mo mahimog identity, need ni mo i-act. Ano ba siya rin? Sakto ba mong kuan? Sakto ba mong pagsabot sa imuhang point? Para ma-identify ka. Before mahimog identity ang sin, need pa ni mo siya una i-act. It could be a parallel kwan. Murag synchronize siyang directly proportional. Murag kwan ba nga. Kaya di man okay. Makasala ka through action, say, okay. Nangawat ka, so nakasala ka. That's an action. Okay. Identity. Kawatan man ang tawa na wa siya gihimo, pero at that time wa siya gihimo, pero nakilanlan na siya nga kawatan or makasasala. Because he did. Okay, I think we can kuan ato tang makuan nga. You have to do you have to commit sin first so that you will be identified as a sinner. Yeah, I think medyo kuan lang intertwined. Now, nganong gutan pa man nato ni sin is sin ba ana. Ang kuan mo ni kay ang usahay kaysa mas ako apong take ani Elder mura og sin is an identity. Tas kaning action ani is muna ni ang bunga. So kung in layman's term pa, una ang identity before ang action. So kay ang ako pong paglantaw na po kay katong after na cast out ang duha ka una nga tao sa Eden, muna tong na tawag na sila og kuan. Muna na siya unsa kitong verse gali Ben si Bruce man to. Ako basahon Elder. Ang gimbasihan anang discussion yan sa ingon sa Romans 5 verse 19 nga, by one man's disobedience many were made sinners. Through sa action ni gibuhat ni Adam, naka-inherit ta sa sala nga gibuhat nga kita karon identified na ta as sinners. So kanang by stating ay kanang kato siya nga point ni Ben, murag nahimo nga normal la nga magsinta kay we are sinners tungod ato nga. So mura siya og kanang mura siya og normal lagi no paghot ang iro kay iro siya. Okay. So tanang verse nga gihatag ni kuan. Nailata nga man kasasala because my first parents committed sin. Yeah. Murag na inherit na nato. So inherit na nato nga kita makasasala ta because our first parents have committed sins. Yeah. Okay. So murag naila na ta. We are already identified as sinners. Okay. Usasan nga mailhan ka nga sinners ka is you have an actions. You made an actions that you violate something or disobey Yahweh. So maila ka na. So muna ang sin is an action and identity sa imo. Awa? No, ang ako ay may magpasabot. Ang ako ang point is normal lang nga magsinta kay we are sinners. Murag akong atbang sa iro. It's not normal. I mean, kanang murag bunga gid siya sa as kay na mura siya og dili ko nimo usahay makapasala kita kay because we have that nature. No, example lang wala pa ako kabalo sa gospel. So mura bitaw kung di na ako malikayan gyud nga mo paghot ko kay iro man ko. Mura ina na akong point ba nga di ba bata pa lang makasala lang gyud mga bata without knowing mo disobey sa parents. Di matulog na sinabi na siya di mo disobey sa parents. So akong point ana kay mura siya og nature na nato nga musala subconsciously or consciously tungod kay we are sinners tungod ato nga act. So murag supporting verse atong gibasa nato kay na Elder is kining gisulat sa Psalms 51 verse 5 nga, see, I was brought forth in crookedness and in sin my mother conceived me.
Mura ba tawag, daan pa lang, wapa ko gipanganak sa akong Daan mama. Ano ko, makasasala na. Branded na ka, branded na ka Branded as makasasala. identify na ka as makasasala. Ah. And ang murag kuan lugar nga ang transition din ani is kaning pag-identify na to nga pag makasasala is si Yeshua ang nitangtang during the time sa aning messianic era as stated sa 2 Corinthians 5:17 nga our old self was nailed with him so that the body of sin might be destroyed. We are a new creation as stated ba sa bumatawag katong identity nato sa pagkamakasala gi si Yeshua nagtangtang ato. Mo mong context. Okay. So nature by nature or meaning inherent na nato nga makasasala ta. But in your new era, in Yeshua's time, si Yeshua ni usab sa anak nga nature nato. Wala. Okay? Nagingon ng Romans 6:14. Sin is no longer your master. Yep. Okay? So you are no longer identified as a sinner. No. Kung naa na ka kang Yeshua. Kaya imo namang imo namang gihubo. New creation ako. You're already a new creation. Sige ingon niya, once you receive Yeshua, you forget your Old body. Yep. Old body. Hallelujah. Okay, bago na ka. So ayaw na tuguna-una nga kuan. No. Siguro ang identity as a sinner is siguro atong unang panahon pwede ka makuan, but when you are here in Yeshua's time, but you already believe in Yeshua, there's Yeshua changed it. Nag-usab siya ng identity. Hallelujah. Okay? You're already a pure. You're a pure person already. That's why we need to confess kung magkasala ta. You still have ingang panila, but you still can commit act of sins. Yes. Sa 1 John 1:8 na yun, if we say we have no sin, we deceive ourselves. Yeah. Makakong ka. Kung di ka maingon, magkasasala ta. But we are given the opportunity to repent, confess, Hallelujah. para do that you become pure and holy in the eyes of Baba Yahweh through Yeshua. Tas base ng assumption sa your identity becomes becomes righteous in Yeshua. But your actions still need daily submission. Managin. Kada adlaw, kani ka bantay gid ka gyapon. Okay. Okay, tsapa. Basta to, nawala na limot ko sa Walas passing. tas base ng assumption sa katanawan ni Vice. Kuan mo day, dili na go identified mo masala. So kuan na day, okay na guro na, okay na buhi. Ayo. Tas ang kuan mo good, ang statement po sa scripture is wala na ikaduwa nga halad. Yeah. Di ba? Wala na ikaduwa nga mo salo sa tuwa. Wala na ikaduwa nga Yeshua ba? Di ba? So, kuan yapon. Now, Cautious si bangga dapat. now nganong murag unsa may point ani na nganong gisgutan magud nila sa identity or kuan. Ang importante ra man na magrepent. Nawa nakoy gatuhuan nga saying pud sa gawas ba nga once masulat nimo sa papel imong problem, half solved na ka. So, atong problema ni gyud is death. So, ang murag kung ako pasulaton sa akong problema na ako, ang problema is akong identity. Sinner ko. Tungkol sa nahitabo nga nag-cast out sa Eden. So pag ako nang masulat kay sinner man ko, so katong kisa to hamon ko mo duol, kisa man tong redeemer sa ko. So mo dito ma-point out na din siya kang Rabbi Yeshua. So I just need to know kung ang ako normal lagi niya ako ang mga normal ang mga para sa mga viewers pod nga if namoy nahimo nga sala ay mo kaulaw sa mo gud sala na ko maulaw na kog duol sa manluluwas sa makagahom no nature na siya nato no nga magpakasin usay di nato makontrol gid ga di ba ni mga butang-butang nga impulsive na nato ginabuhat kay murag nature na ginato siya now with that with that information si Yeshua gid ang atong nga duulan kay Yeshua came here to save the sinners. Dili ba to save the sin, but to save the sinners. Actually, si Yeshua, unsa gihimo ni Yeshua sa sala? Iyang giputol ang gahom sa sala. Yup. Which is the identity sa sala ba? Yan gina Romans 8:2. Kato yung iba. The law of the spirit of life has set you free from the law of sin. Okay? So tungod ni Yeshua. And we go to Yeshua. Sa gingon ni Brad Makmak, you have to go to Yeshua, seek forgiveness. Kay siya may muhinlo na to. 1 John 1:9, He forgives and cleanses. So through Yeshua yun. If you don't have Yeshua right now, my brothers and sisters sa atong kuan, delikado kita. So therefore, we have to believe in Yeshua. Yep. Hallelujah. Okay. We have to have
Yeshua in our life because He's the one who will save us. De, sideline lang po nga pangutana der. Nganong dili man kaninga name, nganong Yeshua man gyud. Ha? Sideline lang pangutana ba. Nganong dili man kaninga name, nganong Unsa man nga Yeshua man gyud. Kaya mga Oh, kapanggawas. ano to? Ah. Nganong man der. Ganong Yeshua Okay. yun. Balik tas permiro. Luke 24-47. Okay? Repentance and forgiveness of sins shall be preached to all nations beginning in Jerusalem. Why in Jerusalem? Why not in America? Why not in Bohol? Why not in whatever place? Nganong gi-specify maginila? Specifically, the scripture says in Luke 24:47, in Jerusalem. Because the Savior was born in Jerusalem. So, unsa may ngalan? Acts 4:12. There is no other name under the shadow of heaven whereby man can be saved. So, who's that name? Who's that name? Who's that person that can save? Yeshua. Yahweh saves. Yahweh is salvation. Yeshua is a Hebrew name. He was the one who was born in Jerusalem, particularly in Bethlehem. Oh. So, mo nang Yeshua kita. Because it says, Yahweh saves. Salvation. Yahweh is salvation. Hallelujah. Hallelujah. So pa. Clarity. Sweet sada to. So, kung yung jagid, no? I mean, muna siya ang point nganong big deal kaya na siya sa amo ang discussions lately kami upat there kay kuan lagi dapat yun makabaluta sa root sa problem para ma-cure. So, ina na siya dayon. Tsakto na imong gingon, Brad Mark. You cannot solve a problem. You cannot make a real solution if you don't know the real cause of the problem. Dapat pagitawan yun ang problema. Imo gipang unsang nganong nagproblema maging nganong gaaway magini sila. Nganong Delikado. tabi magini. Oh. Delikado kayo pero magsulbad-sulbad ka problema tapos wala kayo problema. Magit siya nga puan mingan wala mangbug. Ano ba? You cannot find a good solution if you don't know the real problem, the real cause of the problem. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Dayon muna to siya ang nakay murag gusto i-conclusion nato der. Nga sa katong topic about sa sin or napakay i-add something. Final statement para sa atong tanan. Sin is not only what we do. Okay? It is what once ruled us. So, kinsa man ang dumala na to. Kinsa man ang sigig duot na to nga muhimo tagsala. Okay? Yeshua came only not only to forgive sinful actions, but to break the old identity of sin and give us a new identity as sons and daughters of Yahweh. So through Yeshua, we have a new identity as a sons and daughters of Yahweh. Kana siya. Okay? So Yeshua really has a big role in our life. So again, sin is not only what we do, but it once ruled us. So kanang yung sugo na to kanaging musultig sigig sausaw na to nga sige na panguha na kana mo imong bantayan. Okay? So anyway, we are privileged enough. Anyway, we are privileged enough to have a Savior, Yeshua. Yahweh is so good to us. He loves so much His people. He provided us, a Savior. Na question. Kinsa man na? Asa nagiging question? Mga tingog sa kilid. Simwa. Asa katong ingon ganiya nga Yeshua gid siya nga. Pangutanan diri. So, dili maluwas ang gagamit sa lain nga name. Of course. Of course. There's no other, in Acts 4:12, there is no other name that is given under the shadow of heaven where man can be saved. Walay lain nga ngalan nga gihatag sa silong sa langit nga di nang tao maluwas. Wala gingalan. Only Yeshua. If you're using another name, Jim Brown, Robert Redford, Jim Brown. So you're sorry. You're sorry. Because we were deceived. We were deceived. Okay? We were deceived by the adversaries. Mike. I'm sorry to tell this to the people out there. We were being deceived. The truth is hidden. They hide it, the truth. Daghan gayus ana nga name tas na change ilang life and ilang life na himong testimony by using tong name nga Even Satan knows Yahweh.
Even Satan believed in Yeshua and Yahweh. But he did not follow. They have a good life. They have a good life. But at the end, what will happen? The scripture clearly says, there is no other name whereby man can be saved. Nag-follow sila sa mga teachings, they use sa word, sa tanan, di-follow nila, na-change ilang life. Pero wala nila nakip ang name nga Yeshua, ilang nakip tong lahi nga name. Okay. Mark 16:16. Sasa- Whoever believes and baptized in the will be saved. Kinsa katong natuo ug nagpabautismo maluwas. Kundi ka matuo. Sorry. Sorry. I mean, dagdag lang po siya nga pangutana po si Moder nga nay pangutana mo requirement ba gyud ning magpabaptize. No, atong dumdumon nga katong mga kawatan nga kauban ni Rabbi Yeshua sa paglansang. Katong ang isa to wala ba ito nabaptize. Ira ba itong balin gihatag na niya ang faith sa iya. Murag tibok adlaw kita istorya ni karon. Okay. There are two cases. There are two situations. Oh. Doon ay kanang intentional kanang padayon ko? Okay. Let me basta kay naman ko file ana. I have to answer it nga kon. Pero okay. Ang uban mingon sila nga kinahanglan magid ang bautismo. Oh. Well, kung you have all the time kinag-ingon man nga kung mutuog magpabautismo. So that's a commandment. That's a command given by sa Mark. Nga kung mutuog kaniya magpabautismo. So that's already a command. But there are situations which Abba Yahweh or Yeshua considered the time katong kawatan dito sa kuan. Wala na may time nga magpabautismo siya because he was already hung. But he sees the heart. Yeshua sees the heart nga kini he is truly kanang Gato siya. Gato siya. He truly believed and he's believing Yeshua as the true Messiah. So kung naihigayon magpabautismo, then you do it willfully nga dili gi ka magpabautismo, then you commit sin or you will not be that because qualifier magud ang bautismo. Yes, you believe, but there's a qualifying item or words or actions that you need to follow, which is you have to be baptized in the name of Yeshua. Okay? So katong nay panahon nga himalatyo na dili wala na gyud di na gyud siya pwede mo kuan pero nidawat siya kang Yahweh is merciful. Si merciful siya mang Yahweh. He will consider him like katong the thief in the tree nga naghinulsol o nagtuo kang Yeshua. So he was then being carried by Yeshua in paradise. So salbar siya. Kaya wala mahigayon nga munaog pa siya. Brad, inaog sa gabi kay magbabautismo ko wala man. Pero willful ang imong dili ka magbabautis, you know already. But you willfully negate or di ka magbautismo. Then sorry. No kay murag kanang katumong siya wala na choice. Ikaw nga murag healthy pa ka na naman kay option. Nya wala nimo gibuhat nga option nga knowing nga inana day dapat. Correct, brother. Murag si ano ba? Si Satan ba nganong di mo siya mapasaylo? Kay si Satan gimo siya with all the kanang nanay mga knowledge ba? Kabalo siya sa tanan. So iya tong gibuhat gid willingly nga kabalo siya nga makakommit siya og sala. So similar gyapon siya sa point ni Elder. Yes, that's true. Nga nanakay option, nanakay choice. Wag gyapon nimong gibuhat. Wag gyapon ka nag-take action. Balik tayo kabalo ka nga maayo to. Hindi mo buhata, nakasala ka. Scriptural. Scriptural gyapon. So kanig yung knowledge sa kay curse. Dapat yun kita watihan na. Di joke lang. I-highlight daro. Kay sa New Testament mo gi-highlight nila ning duha ka types sa baptism. Kaning baptism through fire o baptism through water. Pwede nyo ma-distinguish ang distinguishable na kuha na trait anong duha. I was not able to frankly speaking, I was not able to dig deeper the difference of that. But kung ato madumduman, baptism of water is a prerequisite. Prerequisite gina. Kumutuog ka kang Yeshua, bautismo giya. Because we follow the example of Yeshua. Yeshua was also
Also baptized in water. Oh. So kita mga Messianic believers, we follow the examples of Yeshua. Kung unsay gihimo ni Yeshua, mo itong himuon pod. So Exactly. Joshua was Hallelujah. baptized in water, he was immersed in water. Therefore, why can't we? We need to also. So magpabautismo sad ta. Tas na Okay, why he after that, after sa iyang baptism, di ba na a tongue of fire? Tongue of fire. So after that, after receiving Yeshua, after baptism, then probably you will receive. I think, sa ako lang, there's another deeper meaning on the kanang baptism of fire. Through fire. Oh, nailain nga you will Ang parallel nga ginatanaw na sa uban is kay sa Old Testament ang atong permi balik-balik ana is kanimong refining through fire, di ba? Magpa-distinguish mga sa bulawan, gold. di ba? Ay lang ginatanaw na is more on I think sa kwan kanang inward nga kwan baptismal. Most likely sa ako sa gatanaw. It's a inward perception sa imo ba nga. Once you receive Yeshua, once you are already baptized, then kinahanglan there is what we call total good. Kinahanglan you have to have a total transformation. Deeper inner nimo nga kausaban gyud. So How about mo nang ang mutingon ni I agree with Brother Ben nga atong unang panahon gold is being purified by Fire. giving intense fire, intense heat para gid mo gawas gid ang imong pakwan. So sa ato ma-purify ta limpyo, malimpyo gitag maayo. tangtang kwan mahugaw. Mahugaw kita once you receive the baptism of fire. How about before atong mga figures before ni Yeshua dar? What figures? Nga wala na bautismon. Patriarchs bitaw nga Mga patriarchs. silang for sure wala man na good baptism sa ilang time lang Noah. Okay, sa panahon ni Yeshua, ang duha mo guni ka scenario before Yeshua and After. after Yeshua. During Yeshua, John the Baptist was designated to prepare for the path of the final ministry ni Yeshua. So, baptismon siya before his final ministry. Sa atong unang panahon, wa may baptismo atong una. Do we hear, can we see words that baptism was practiced during the time? It was not. Because ang salvation is, they only have to obey Yahweh. Follow His commandments. Muna siya, malawa sila. Tama man na. Pero sa kang Yeshua, you have to undergo. Nakanadumduman na nader nga explanation ni Paul. During sa time nga nitabok sila sa itong pagatunga sa dagat. Sa Red Sea. Gitanaw to, nakadumdum ko nga gitanaw to ni Paul as muna tong type sa baptism during atong time sa mga Israelites nga na hilalom sila sa tubig. Wala na ko but I'll try to dig deeper on that. So I think we can set another appointment, time and appointment. Sana nga so discussions we can discuss dito. about it. Pero di ko gusto mo hatag og mga lagi. speculations. Lagi. I mean, comment lang ako sa nice case siya nga proceed naman ko sa next topic ani nga usa sa para sa ako ang bitang magitan nga ayos kayo nga kaya tayo imong nakaayong kaganihan nga nawala ako kadigdipan na wala ako nakakuha na. Kanang mo acknowledge wig bitaw ka nga di ka kabulutanan. Yeah. Hallelujah. Mura siya amot lang nga why do I have to boss myself nga di wa magiko basig musipiat lang ako ano nada noon. Exactly nga kanang murag it's okay nga dili ka kabulutanan murag kay na mga uban leaders nga kanang know it all nga style bitaw. Murag I know already. I mean basin sa uban pod nga mga grupo example sa lahi nga mga denominations pod nga ila pong style kanang di lang ko mag-mention sa ngalan pero ang dili mo join sa among grupo di mo maluwas nga hagas ba gyud ni nga kaya ba nila sila muna silang doctrine silang leader nga murag kabulo lugar katanan lugar sa di ba niya muna akong follow up pud dari nga kuan elder nga murag topic dari kaning leadership versus being a good follower. Kay ako lang siyang muraog sa Mariana or like murag ang tanan magud especially sa ato ang kuan nga busy kayo ang tanan nga mag-train, mag-leadership training, mag-leadership seminar nga murag nalimtan na bitaw ang good bitaw nga factor bitaw elder nga itong being a good follower. Kay kita tanan as ako lang yung view lang nga as a messianic good atong leaders isa lang si Yeshua. Kita din tanan is good follower tanaw to silang Peter ug uban pa nga mga disciples nga
wala gito sila good follower lang di pa gito sila ina naka good nga follower yun, di ba? Kaya na pa sila yung mga lapses gyapon si Peter especially. So, I mean, muna siya kung kuan elder nga unsa may view ni mo nang kanang leadership or being a good follower? Unsa may murag kanang statement? Nagana na kayo kipangutana na. sorry. So, ako, let's summarize let's refine the question. So, ang what is a good leader and a good follower in relations to Yahshua's examples? So, during our time, sa atong mga panahon karon, in Yahshua's time or in the modern times, if you want to be a good leader, if you want to be a good follower, follow the example of Yahshua. Si Yahshua does not teach leadership. He modeled it. Iyang gihimo. Siya may yung saktong nga leader. Iyang gihimo. He modeled it. Okay? Well said, Gibay. And he did not only call disciples. Wala siyang ingon nga nagtawag siya mga disipulo. He trained them to become a good follower. Ang iyang mga disciples, gitrain niya. Okay, if you want to follow me, bayai. Okay? So, ingana so kitang tanan, if you want to be, kita, especially as boys, kung kita gusto ta mahimong good leader and good follower, let's follow the example of Yahshua. A healthy congregation needs both good leaders and good followers. Kung gusto ka himsog gwapo atong congregation, kinahanglan imong leaders maayo. Kinahanglan ang imong mga ikaw pod leaders or imong mga sakop maayo gid mo sunod. Kay si Yahshua mismo shows us what unsa na siya nga it looks like kanang good follower and good leader. Because he modeled it. Iyang gibuhat na. Okay? Unsa man ang good leaders according to Yahshua? Unsa may leaders according to Yahshua? Good leaders. Matthew 23:11. The greatest among you shall be your servant. Kung kinsa tong gusto mo, dako. Magpaubos ka, mualagad ka. So that's a good example of a good leader. Sa tingin mo na, I have to wash your hand, I have to wash your feet, Peter. Gasan ako. Ayaw, okay, ikaw ko akong master. No. Because Yahshua set an example. Nagpakita siya, showed an example. Nga, if you want to be great, leader, be a servant. Humility. So, ang model ni Yahshua sa iyang panahon, iyang gipakita, is service, not domination. Dili ingon nga, ako'y magtigas-tigas, nga ako'y mo dumala sa tanan. Ako'y labaw. It's not. Ang iya service. Trabaho, yun. Lihog, yun ka. Not domination. Dili ingon nga, ikaw mo labaw. Tungod ka, ikaw labaw, ikaw leader. Nasa humility there, no? Si Yahshua is very humble. He's very humble. So, a good leader serves quietly. Hilom lang. Servisyo na siya. Hilom. Pakita lang siya sa mga sakop. Trabaho lang na siya. Helps without expecting praise. Hallelujah. Motabang siya, pero wa siya gi-expect na something. He does not expect something. Daigon siya, pagaan siya, reward. No. Ang iya is for the sake of service. Muna yung usa ka leader. And a good leader builds people, not their own name. Naghimo ang tao, di ba? Dili kay tungod kay ako magud ni, usually magud. Ang diferensya sa dili maayo nga leader, bantayan nimo na. Ang dili maayo nga leader, he usually uses his name. Self-boasting. Self-boasting. Ako may gihimo ana. Lisod manggod kay na kung wala ko. Ana na. Tsada akong kuan ba? Tsada akong kuan ba? Kanang mayo kay ba? So daiga ko ba? Kulang lang na. Ako nang lagyan na. So bantayan nimo na nga leader. Bantayan nimo na nga leader kay dili gina maayo. And a good leader leads by example. Kung gusto ka leader. Okay, you want to have a good congregation? Set up a good system. Show examples nga maayo. Okay, ningon sa John 13:15. I have given you an example that you should do as I have done. So siya aswag yun. Show the example. He does work by he himself doing it by himself. So, a leader cannot take people where he is not willing to go. So ang usa ka leader dili niya madala na iyang tao kung siya mismo dili gusto. Kinahanglan kung gusto ka dalon mo imong mga tao dito, ikaw ay maguna. Ikaw show to them nga ingali na to.
Ingan pagtrabaho, ingan niyo na to pagtrabaho. Show them that you can, this is how to do the work. So kung ang si Yahshua, he models prayer. Grabe iyang ampo. He models humility. He models integrity. Grabe. Di gid ba kanang atong uban karon nato mga leader na may mga badlungon og mga may iban mo di kanang May una-una. di na lang tamo dugang istorya kay kapoy na kayo. So ang uban walay gugma, di ba? Oh. The number one is obedience to Yahweh. Grabe si Yahshua. Ingon na niya nga, wa mo kayo mahimo, musunod na kayo kunin mo. Gusto na niya, kuhaan na ning kupa, but I have to follow your kung unsay mo gusto mo yung tumanon. Oh. So inga na si Yahshua. And ang leader sacrifices himself. Iyaging isakripisyo yung mga kagulingan. For no expectation to receive like reward, praises, whatever. Dili ka. For the good of others. Para sa kaayuhan sa tanan. Kung gusto kang leader, sakripisyo ka para sa kaayuhan sa imong mga membro, sa imong mga kuan. Kay John 10:11 nagingon, the good shepherd lays down his life for the sheep. Like Yahshua. Palangga kita niya. He died for our sins. Oh. Kitsa ba yung magpakamatay? Okay. Der, si Kuander, Jose Rizal der. Kaya nagpakamatay man to. Gipatay man to. Bitaw. That's the worldly one. Pero seeing Yahshua. So, a true leader, he gives time. What tagi siya panahon? Endure hardship. Mulahutay gid siya kalisod. Oh. Put other first. Put the welfare of others first. Imo ginang ayo unahon ng imong mga sakop. Then protect the flock. Protect the flock from the borders or lions or tigers nga mukaon sa ila. So who are those tigers and mga other groups that try to deceive or to hiluan atong mga kuan, kabalo siya mo protektar. Okay, not just physically, but kanang atong faith, labi na atong faith, he has to defend our faith. Okay, di kabalog siya explain. Okay, hulat ko diya, mo explain ko diya, mana ko diya, mutabang ko ninyo. And good leader speaks the truth in love. So ang good leader yun, kamatuoran dili bakakon. Okay, dili bakakon. Kanang makaingon ka nga pag sure Burmi ba. Oh, kanang tinuod gid ba. So Yahshua corrected, rebuke, encourage, but always out of love. Ang iyang pagbadlong, ang iyang pagbadlong, pag-rebuke, pag-encourage sa mga nakasala, always out of love. Nagid gyapon ang gugma. He was firm with sin. Pagsala, sala gika. Gentle with the broken. Kutong mga broke na kay ko bay. Hindi naman sila broke na kay ko. So, kalma lang gyapon siya. Okay? Patient with the weak. Yung na si Yahshua. Pero he showed his temper at the synagogue or the temple katong jaga-jagaan na ginang kuan. So that's how serious he is. Pag sayop, yes, he's firm with sin. Correct. Oh, korektahan lagi ka. Pero he doesn't ingon nga atake iyang gipangkuan ang mga katong mga vendors, mga kuan. But he just drive the katong iyang mga gamit, iya lang gipang labog. Tas katapod siya nga yung gibot kay di man to impulsive. Kay nasuko siya pero iya man pagtagagi sa gabi. Ang uban ba yang leaders kay pag masuko ay masagun siya na lang. Yeah. Siya dili siya impulsive. Then a good leader always listen to Yahweh. So maminogit siyang Yahweh. Sige ngon niya sa Luke 22:42. Not my will, but yours be done. So ano siya? Imo matuman. Dili akong kabubuton, pero ang imo mo matuman. He always listen to his father. To obey Yahweh. So, summary for a good leader is a servant, an example, a shepherd, a truth speaker, and a person who follows Yahweh before anyone follows them. So, hallelujah. Lami kay paminahon, lami kay istoryahon, pero lisod gid na siya. lisod oy. Lisod gid siya. Lisod oy. Yung mga badlungon na yung mga sakop na yung mga ban, labad gulo, no? Lain pagyapon, kadidyot, problema. So,
Then usahay, tudloan na nimo sa himuon, pero di gyapon, tibagbag gyapon. Ilahi klase yung mga pero kinahanglan mo lagi, Batasan. ingon man niya nga, we have to endure in hardships. So kinahanglan mo lahutay ka sa mga panahon sa kalisod. So, and a good follower is a teachable person. Yep. Mhm. Ang follower kato leader man to. Kini karon ang follower is a teachable person. Matudloan ba? Kanang maminaw ba? Okay. So a good follower learns, mutuon, listens, accept corrections, ug mutubo, grows. So mo nay follower. Dili pwede nga ako kung akong kaugalingon nga kinabuhi, I might be a good follower but also I have to kung maayo kong follower, di ko magpabilin nga sige lang kong follow. I want also to lead someday. Nga mahimo sa akong leader someday. Di nga na akong panlantaw sa akong kinabuhi. Di ko pwede nga kung sa panarbaho lang sa akong kinabuhi sa Del Monte, Philippines, I started with as a supervisor but I followed instructions. I followed the instruction of my boss. But I also learn. I also listen. Kung kinahanglan mutubo ko, I want to grow in my career. Dili ko pwede nga supervisor lang ko, pero I have to grow as another next in rank or another positions. Ingana ka. But dili sad ka nga pwede nga manghimo lang kag dautan para lang ikaw musaka. No, it's not. Guided by the Ruach yapunta. Guided by the Ruach ka. So, a good follower submits to Yahweh's order. So Luke 6:46 na ngayon, why call me master and do not do what I say. Ay, ano tawag magana ko agalon? Di man ka mo tuman sa akong gisulti. So, following means obedience, respect, understanding authority comes from Yahweh. So, there's a good follower. Okay. A good follower imitates Yahshua above everyone. Good follower ka, sunod lang tang Yahshua. Dagan kayo siya. Yung bitaw si Paul sa 1 Corinthians 11:1, imitate me as I imitate Messiah. Sunda ako. Susama sa akong pagsunod sa Messiah. Kasi si Paul, Messiah siya. Okay? There, ka na bang musunod tagmayong nga leader, are we idolizing him? Dili. Idolizing is different. Murag di naman kakadungog og laing tao ana, murag siya naman lang imong himuong murag above everything. Magpatarpan mi dia. Oo. Saya nga pakiskis lang ko sa imong kuko para matakdan ko. Ay. Dili nga na. Di siya idolizing, lodi-lodi lang. So, followers honors leaders. But worship only Yahweh. Mo na difference ha. Honors leaders, but worship only Yahweh. Si Yahweh Ragid. Because our Elohim is a jealous Elohim. No one else. Okay, summary of a good follower. A good follower is teachable, obedient, faithful, united, and ultimately follows Yahshua's above all. So si Yahshua ginato. So my brothers and sisters, Yahshua is our hope, our everything. Hallelujah. Our truth, Hallelujah. our light, our way. Walay laing pamagi samahan kung dili siya. So, Yeah. ang common nga denominator ato sa duha gid sa good follower o sa good leader gid siya. Kay si Yeshua gid siya no. Di siya, I mean, mo gid siya gid nga kanang kay ako ang before ko nagkuha na ganahan ko ato nga murag imong na dissect nimo gayo bitaw nga napasabot nimo para sa amo ang slow learners. Kay akong pagka-gets. Sure, ha? Dito kay ang ako magong pagkakuan mo good last time kay busy na kayo ang tanan sa leadership bay daghan na kay leader. Mo bitaw nang daghan kay grupo bitaw nga tabo bitaw nga ang Protestant di po siya muuyon sa ganap sa kuan naghiwa na po sa Adventist ayo bitaw. So tungod kay murag daghan na kay mga leader-leaderon ba. Nga again nga imong giingon gani elder nga always good si Yeshua dapat ang centered. So gospel centered siya gid. Yahshua centered kita. Yahshua centered kita. So muna siya ang murag ako ang pagsabot ani nga dapat gid no dili sa kayo ta mag-romanticize or mag atong emphasize kayo nga good leader. Dapat gid unta gid nga mabalik ta sa root gid nga sundon sa ato si Yeshua. Pero kato imong giingon ganiya nga murag na awaken pud ang ako ang mga
ako ang kay murag mali gid palagi akong views po before ni nga. Di ba atong nasigutan Ben? Lagi. Nga busy kayo dagan kay leader na karon noon. Na leader na rin niya ang mga luoy kay ang wala kay na highlight ang being a good follower ni Yeshua. So muna siya ako ang murag dilemma po dani nga question. So muna na versus na leadership versus being a good follower. So kay kung kana siya nga question ako agad kay being a good follower kay sama-samang team wa man mi leader diri kami kay murag even sa harp or dali sa karon sa amo ang podcast nga team wala gid mi leader amog yung leader gid always si Yeshua lang gid tas magkuan mi maghatag big ideas then kuan pud baya uniform pud siguro kay gamay ra mi diri kami. Yeah, but kanang ingon na to nga wala tay leader. Siguro dili ninyo makita nga wala lay leader, but there is somebody that really makita nimo that leads the group. Okay? Kung walay mag-lead sa inyo, you will have no directions. I tell you. So there must be somebody that Brother Maki. But that particular person, di ka na siya dili ingon nga murag makita gid siya nga boss gid siya dili. Oh. He works. He follows Yeshua's example. Hallelujah. Okay? He works, he obey, he is teachable, he train, he guides people. So, manay mga hiya sa usa ka leader. Pero, ang nakalami sa iya, kay dili siya kanabang boss ko, authoritative ko. Ako'y flood control issue o kanali. Dili nga na. So, binantayids bi. No. Paksi ang ulang Okay na siya. Yeah, okay na nga. Okay, we focus on Yeshua as the leader of the group. Gani uban organization nga. Sa amo, wala man may presidente. Ang among presidente, si Yeshua man. Kung sa maning klase nga tao nga, ang kalibutan doon ay structure. You need to have a set of officers, structures. Kaya mo manay siya. Pero it doesn't mean nga kung naay leader, kung naay presidente, magpahari-hari. Dili. You follow Yeshua's example as a leader. No. Kaya nga na ta. Kaya mo man na. Even the scriptures acknowledge or recognize government in human government. Okay? Acknowledge yan. Even pa, ipasubmit pa ganita. Yeah. Ipasubmit pa ganita. So, meaning, kuan. Pero, Sakto. mo lagi, ang ato, tanaw na to, nga, kung dili sad maayo, it's also, for us, labi na sa ato, na atong mga nagdumala na to, dili maayo, then, out of love, we can also tell, correct, our kuan. Sa atong kuan. Kaya mo may gihimo ni Yeshua po itong unang panahon. In everything he does, correction, encouragement, pagbadlong. He is out of love ang iyang pagbadlong. Make sense siya. So, I mean, medyo good na nanay bad taste give ito yung inanay sa koder. Yeah. Nanay siya bad taste kitang kanang leadership. Murag na bastardize na nga ito leader na niya. Murag karon kay murag lagi mag-make sense ba kay murag need gid bitaw nga ubitaw na mo na bitaw nang naay mga apostles para sila ang fishers of men. So karon murag nag-make sense. Si Peter was considered as the leader of the he was kung imong tanahon siya giga lead. Kay si Paul is another si Paul is another lain pud ang iyang kay si Peter man sa 12 sa mga pagwali-wali si Paul grabe gid. Grabe si Paul. Pero among the men of Yeshua, si Peter gid may murag kuan. Notable. Di kina malikayan. So it's a good structure kung doon ay set of officers or somebody that runs the group because he will kay ang nakalami pud ana nga kung di kay siya maila but he seek ang good leader man god in my own experience I seek suggestion. Saan man nato ni? Okay, we need natin issue, morning issue. This is the root cause of the issue. Morning problema, morning root cause. Tabangi ko ninyo pag-decide. So, ang imong, kuan ka ba, kanang consultative type ang imong leadership. Konsulta ka. Okay, the more you approach your people, the more they appreciate ang inyong organization. Kay okay lagi ng leader kay kanang mo konsulta lagi sa ato, mga lagi suggestion na to.
Lagi nga leader kay magbut-buot lagi iya ba digi mo. Lahi sa feeling ba nga murag kana bitong name ginalook up bitaw matang leader nga. Uy, gamatter lagi akong opinion na niya. Uy, ang akong opinion may nagamit. Udi isa boasting kuan sa may ni siya nga leader kay Maminaw. May kay mag-solicit og ideas. Katong isa kay wag Solicit lang. kwarta. Solicit lang. Kaya Pinoy ka pa nga 5 kilo kayo. Solicit lang. Yago na ta pirmihan di ba? Ay nga na siya. Mo na kinanglan gid na gitay kon. Pero And as a good follower, you have to respect. Sunod ka niya, mo respetar ka niya. Oo. And maybe kay paano ma-expire magita tanan. Every one of us will expire. Yeah. Maabot ang panahon, maminyo na ni Smaki, maminyo mo ando ni, mato na ni, lain na yung kinabuhi. So, kamo na yung mabilin, kamo na sa, then you train another one. Kaya a good leader trains other leaders. Kaya sila i-train, o ka ng mga batanon. Silang kuan, kitsa ng mga batanon nga tubo karon si nga mga badlungon kayo. O, i-train na ninyo. Dandan. butan. They will come, kuan. Then, by the legacy that you made, the good examples that you showed, and definitely they will follow you. They will imitate your example. Same as Paul said, na iyang gi-imitate siya aswa. Kana na siya. Pasa-pasa rin na. It's just a matter of transferring technologies. Kana bang relaying your sa imong legacy, makapi na nila. Kuyaw tong style tong ganun maayo kay to ba? Ako tong awaton sa sunod. Sila na rin ang upgraded nga version. Sila na po kay musabay man na sila sa kabaguhan. Kita mga karaangdamang naman ta. So kami mga karaangdamang naman eh. Kamo mga hapit na mo karaangdamang. Ano ba? Maski ang term ba karaangdamang. So each one of us has our own time. So nati panahon na mo kami eventually we will pass away. Kamu na sunod, kamu mga batanon. So that is why I encourage nga kung mahimo, kaning mga batanon should be guided properly. Yeah. Magahiran gig sakto ba? Because you will be the one to carry the next generation. Kami wala nami. Kumbaga, we are already in the twilight of our life. Wala nami. Kamu gid nga edad, kamu gid nga edad, mo gi angay gid nga kinanglan ampingan, giyan og sakto. Tagaad og saktong inputs para madala ninyo, not just by learning it through classroom kundi through kanang experience nato nga makighalubilo ta, seeing other people nga showing good examples mo na itong mawat. Hallelujah. Pero you know kabaluta nga doon na tayong mga weaknesses. Kabaluta, we have strength but we have also weaknesses. Ayaw gid papadala sa weakness. Kaya magpadala ka, then you will fail. You will never grow. Pasag din na siya. If you can correct or you correct people, but in a nice way. Kami sa ato congregation, na may mga meeting, we are grow with each other. Maglalisay gid mi, but we're also so willing to say I'm sorry if I'm pero no, wala lang go yung personalan. Trabaho lang pinag-uusapan. Muna siya nga tingog niya siya der no kay samo apud nga sa sila pong kay Kinkin, silang Kuya Vince, silang Elder Nico. Mo na sila ang mga ginalook up no, especially gid kayo sa kaning interactive mo kayo mga toilets didto. Kaya na gyapon nga moto nga before me mag-start og podcast nga gamito na mo ang kahal nga name and upload then game ka sila ba nga sila pa ito una na testing ba ato nga wala pa mi nag-host event ato. Wala kana imong point nga kana ba good leaders train other leaders with ito. Das mo jive siya sa kanta nga atong familiar ka ng Lidor Vador na from generation to generation we preserve this chain. Nga ipasa ni mo ang torch sa pikas sa generation. Sila na preserve ato hangtod nga dili mawala ning gibilin sa tuwang kamatuoran ni Rabbi Yeshua. Di ako say mag-leader for pila ka tuig. Relax mo dia. Sige. Ako because you cannot be a leader for until death. Give chance to others to lead also. Marcos ba nga senior? Mao pod. So kanang sa marsyalohon tanon ni kay ron lupit. I'm not saying that. Sorry. Pero, no, katong hallelujah either. Thank you kayo sa imong G1K. Gianhi ko dari.
nga lahi akong view ani nga topic. Okay. Oh. Tas imong giingon mag-make sense good nga kato among ingon gini nga walay leader. Pero kinahanglan na siya nga na leader para organize ang group. Yeah. Oh. Yeah. Mo din na gyud siya. Because ang lawas gud niya siya, there is a head, there is a arms, there nga na ta. So, tag trabaho. Oh. So, kung puros na lang ta mga main laki, di wa na magbasok. Wa na magbasok. Puros na lang ta supervisor. Wa na liburer. So, murag nga na nga question ba, nga binugoy lugar nga pagka-istorya, but it's nice to have a set of kanang officers that leads in a group. Okay. They will set, labi na kung mag-anam tag kadako, especially if you are growing. If you're a growing congregation, if you are a growing groups, you need to have somebody that will steer the Initiate. the ideas of the people. Kaya kung wala, mayagaw gin ma. Iyagaw gid. Nice Ayaw gid yun. po na I tell you. katong mag-solicit og ideas. It's na. Rare yan siya there sa Solicit yun. Don't forget. Make it Yeah. a consensus approach. kay Kanabang mga kag-idea nga, may mo. Okay ta ni. Cuman, okay ta sa idea ni Kwan, brother Kwan. Cuman, okay. Sige, okay mi tanan. Naisa nga, ikaw, mura makaglayan ni mong ginawa. May kasulti niya ni. Ano ba? Okay, the more you kung imo siyang kuagatan, siya, may siya, okay raman ko. Sige, siguro, okay ni mo diyan. Lain na ba yung mong naong? Murag, ano ba? it shows humility pod nga kanang mo sa mo ta sa mga big decisions tas mukan kasi imong mga members magpakita gyud po siya humility nga kay kana magong murabitog ako ra ang final ako ang last word Oh. kay mura ka og pride yun Well, giga imog yung okay. follow gyud sa sitan Okay, gyud let's go to pride. Kani ang bantayan na to. Kani ang mga sakop ko na to. If they sees you that you are sincero bitaw ka, they will support you. Oh. Tinud. Suporta gina nimo. Kung sincero ka ba? Makita kigina nga pini walay hidden agenda ba? Oh. Walay garbo, walay kon. So they will support you. Nari. And you become a good leader someday. Kung ingana. Makita nga good leader ka because your people support you. Pero di gani mo support sa imong mga tao. Narigon na signalis na siya. It's a signal that you're Red flag. making the game crazy. Red flag. Pero para sa imo der, kuan der, unsa gid ang objective gid nimo as leader sa imong EDA? Unsa objective nimo nga para sa imong members? First, we have to identify our objective. Kinahanglan kabaluta unsay tumong. Unsa may atong gusto nga mahitabo sa atong EDA? We want to grow we're not expecting to grow in numbers more. But we have to have a quality members. What do you mean by quality members? A members that is seriously in terms of the service to Abayawe, seryoso sila. Okay? And I wanted my brothers and sisters in faith in Damilag to be also cooperative in every kung unsay mga activities na to. So mo tabang sila, mo alalay sila. And I want them to live a life of kanabang dunay fulfillment, dunay kanang strong in their faith. Kay mura man ay atong tumog because I'm looking at the more on the spiritual side. Munang ako, it's a challenge to myself nga maning kamot sa ko nga I want to stand firm also in my faith. Because there's a lot of eyes that sees me nga unsa man as elder na badlungon man pud na. Ano ba? I want also to show them the good examples. So mura na akong gusto makita sa akong mga kuan. Gusto ko do kani nga mong EDA, I don't know if this will grow in terms of building size. But this is already naanay provision nga in kaso mo daghan gyud isbog mi dito. But I don't sa for now I don't see that ako lang yun is I want to have a quality members. Meaning quality members with fulfillment in their lives, strong faith, they are true to their service to Abayawe. Mura lang ako. Mura lang akong kalipay. Di na ko gusto kuan pa. Kaya daghan mo na yung sulod sa inyong ulo. Daghan sakop, daghan problema. Kaya lain-laing bringing, lain-laing mga foundation ba sa ilang kinabuhi. Na isa hilumon, na isa tabian, na isa palaway, na isa makira, tanan. Lain-laing batasan. Kompleto tanan. Pero as a leader, you should be
flexible. Oh, Patient. Kabalo ka. makahandle ka na. Makablo ka mo pa, ilin-ilin ha. Ayaw, sad nga, ikaw ra po tigas-tigas ha. Human ka da. Ayaw. Ay, so, murag, di ko expect nga. Yan mo mo madunggan nga. Ikaw, binakiming murag na, kung yung na mind blown. Ako murag quotable nga nakuha kay Elder is. Yeah. Sa akong experience akong kinabuhi, I've been in many ups and downs. Ako niagi na kong ups and downs akong kinabuhi. But I still stand. I still stand firm, especially when I met Joshua. When I met Joshua, ako medyo kulukoy ko in my younger days. But when it happened, when I happened to met Joshua, it changed my life. Changed my life. Di man taingon nga badlungon gito nga tao, pero I have some mga itong kinabuang mga binatanon nga style ba, which I also found out na kung if I knew Yahshua's the earliest I should have made my life pa kanang tsakto na bang adalan ba. Pero mo na karon I'm spending the rest of my life to Yahshua. To serve him. So pero medyo ko stricto sa akong styles in my leadership. But I want to learn people. I want to learn people to really to share the word. Magpakita silang abilidad. Sa ilang kinsa sila in the eyes of Papa. Not to me. In the eyes of Papa. Okay. So kamo, as my advice to you guys, kamo mga batanon man mo, make sure Yahshua is there in your heart. Okay? Make sure Yahshua is your center. Yes, we have different aspirations in life. I want this. I want to become like this. Okay? But remember always, Yahshua is there all the time. Remember, Yahshua should be your leaning wall. Siya imong sandigan. That every time you have troubles, difficulties, and trials in your life, don't forget to call Him. Of course, Yahweh. You call Yahweh. Okay, He will provide your directions. I know, ako, dagang kong nagyan ako, pero ako, tabangan gikong aba. Na akong kinabuhi, arang-arang yun. I started from a non-well-off family. Pikin, panginabuhi, or daghan mi igsuon. 11 good mi ka igsuon. 12, but actually the oldest died at the age of 3 months. So kami 11, until now we all survived. Kami 11, gubot king balay, kay daghan ko kayo. So we have our own individual aspirations in life. I want to be like this, I want to be like this, I want my family to be like this. So I'm happy that I have this family, that I have my five children, though tong lucky. So but I'm happy he's now in New Zealand. He's there in New Zealand, and his wife will be catching up to New Zealand this Monday. Si Nikki, karong Monday. So I'm going to send her off to the airport on Monday. Okay, by the afternoon she will fly to Cebu. Then the next day ato siya New Zealand. So hopefully they will be together with Pau and so kamo padayon na mo, be strong in your faith, continue to serve Yahweh as kung kinahanglan spend more time Yahweh for the glory of Abba, do it. He will provide you everything. He will show you. He will provide you. Nga na. Ako dagan kong success and downfall stories akong kinabuhi. Kaya ako medyo gusto mo sa kong superstar ko permi. Kanang ako bitaw aktor permi. Naya akong batasan ato una sa atong kanpa ko. Mag-volleyball make drive kanang spike sa aron mo tinuod ba. Kaya di sa ko gusto mo pabili. So anyway, I'm sa ako again, I am naasa akong una-una kanang I want to win. Yeah. Pero kung nanari ka kang Yahshua, winning is not only a measure that kuan ka. You also have to see what other people. Yeah. But anyway, you're still young. You will still continue to experience Yahweh's blessings. Mula ganun dila nga. Ang amo yung goal ani nag-start yung podcast kid kay
sooner or later, gusto nga once face-to-face na naman si Yeshua, may din nga, well done, my good servant. Yeah. That's the good thing that we will hear someday. Kapag kamatay na, pag dito na yung kabutang, maingon na bito siya nga, that's my boy. Delete that's boy. That's my boy. Ingnon bito ka sa katapusan, that's my boy. Yeah. Maingon bito ta, natong anak, natay anak. Ako, mag-anak, pag magmaimong anak kong performance, that's my boy. Ingnon kang rabaya siya dito, that's my boy. He finishes the race with a good, a remarkable accomplishment. Hoy nga na ta, malipay ta. Let's be happy. Pero di na mo malikan yun nga, nawag time ko dira nga, kami tulog, kami yapon, Kamupat. Ay, katong time kay kami pa to tulo, kay feast naman to. After ato sa podcast na mo dadto, chika-chika kami, then, nga emotional gyapon. Pag amo isgutan kitang kani nga matter kay, murag humok mga laki may minta pero humok gid ba nga side di na mo makontrol kay amot nga na bitaw lagi pero mo to siya dire nga hallelujah kayo, thank you kayo sa thank you so much accept thank sa you so much sa inyong invitation. Last nga message nimo sa mga viewers, congregation, mga sa imong mga kauban nga mga elders or anything message nimo para sa ilaha. Okay, for the viewers, like I said, among our sa amo as a believers, we really put Yeshua as the priority in our life. So once you have Yeshua in your life, everything goes well. There might be some refinement of your faith, like trials and difficulties that will come into your life, but just bear with it. Just endure to the trials, and at the end they will receive the reward of blessings and eternal life. Okay, for the congregations, to the elders and to the elders of the congregation of Yahweh and Yeshua Hamashiach, let us support each and every one of us, and let's look forward to the goodness and for the good and benefits of the whole congregation, not only in ourselves, but to the entire congregations. And for my fellow believers, let's continue to be strong in our faith. Let's endure to the end. For Yahweh sees our heart, and He will reward us the life of eternal, the gift of eternal life. Thank you so much for inviting me. Thank you so much for your presence here in our place. And I hope you will enjoy your stay for one night. And we will try to prepare a good dinner for you tonight. Pero sila raman dito prepare basig tinapara to tanan dito ba? So, sige, hallelujah. Salamat kayo. Salamat sa inyong pag-anib. And yeah, that concludes the episode. So, thank you. Elder. Thank you, Elder.